Kailangan tanggalin natin to para mawala yung kanyang lock. So tatanggalin din natin tong mga metal screw nito. Tatanggalin natin tong preno na to dahil papalitan natin ng motor. Konting init lang para hindi masira to, kasi pagka sobrang init masisira yan eh. So gano'n lang yung pag-alis nito. Huwag mo masyadong iinitin kasi plastic yan. Pag sumubrang init yan, may posibleng matunaw yan. So pagka uminit na siya, hayaan nyo na, kusa naman siyang bibitaw. Pukpukin lang ng konti. So ilalabas naman natin tong kanyang takip dito, yung kanyang preno. Ihiwalay natin siya. Yan. Tanggalin natin yan. So ayun na, okay na, tanggal na, ayan o. So bibili tayo ng bago nito. So ito yung ating bagong motor na binili. Ito yung luma, at ito naman yung kanyang capacitor. So kukunin natin ng comparison tong dalawang ito. So dito sa bago ay nakita natin na yung gray, yun ang line 2. At yung green, yun yung starting ng ating capacitor. At yung naman blue, yun yung line. Ayan. Bali, ang kanyang microfarads ay 5 microfarads yung kanyang capacitor. Ginawa natin siya ng diagram para dito natin isusulat yung ating makukuhang reading nitong bago nating spin motor. So, isinit lang natin sa ohms. Unahin natin yung blue, kung ilan yung ating makukuhang resistance, blue at saka yung gray. Yan, nakakakuha tayo ng 84.2 sa blue, at green nakakakuha tayo ng 164.8 ohms. Dito sa gray at saka sa green ay nakakakuha tayo ng 248.6. Yan, 248.6. So yan po yung ating data na nakuha. Yung sa kanyang line 2 lumalabas na 84.2 at yung kanyang starting ay 164.8. At yung kanyang line 1 ay 248.6. So nakita natin na yung running natin at saka yung starting winding, mas malaki yung starting winding. So kung atin pong papansinin itong parte ng starting nya, yung starting winding, dito sa bago ay 164.8 ohms. Kaya samantalang dito sa luma natin, ayan 15.2. Mas malaki pa yung running winding niya kaysa dito sa starting. Ayan. So papalitan na natin yung kanya motor. Ikakabit na natin. So tanggalin na natin to, itong luma. So yan, okay na. Ang ganda ng freewheeling nya. Yun. Okay. So palibhasa nga nag-iisa tayo, medyo nahirapan tayo sa pagkatama ng gatla, kasi kailangan nakatama yung gatla niya sa butas eh. Kung kasing gatlang yun na nagsisilbing lock niyang pinaka-shafting niya. Kapag hindi mo na itama sa lock yun, dadaos-dos lang yan. Okay na, dahigpitan natin at titestingin muna natin bago natin i-fix. So ito, magko-connection na tayo. So ang nangyari sa ating pagkakalas dito kanina, ito ay naka color code. So
black sa black. Lagyan natin, black sa black. Pagkatapos ay ito, red sa red, yan dyan. Tapos ito white, white sa white, ayan o. So itong black, didiretso natin sa black. So ayan, kompleto na yung kanyang koneksyon. So ngayon, palibhasa yung ating kinalas kanina ay lumalabas na itong black yellow tsaka itong gray. Ito yung capacitor nung ating lumang o yung nasira nating panmotor. Ayan. So ang gagawin lang natin dyan, puputulin natin itong wire na to, puputulin natin yan. Yan, puputulin natin yan. Yan, tumakbo sa capacitor na yan. Yan. Tapos ito, ibabalik natin to sa capacitor. Siya yung magiging silbing takip ng isang terminal na bakante. Yan, palibhasa yan ay may color code, itim. So dito natin nalagay yung itim. Tapos yung gray, ayun, yung gray na yun. So dito yung gray. O, yan, okay na. Ngayon, ang gagawin natin, tatakpan natin to para hindi sila makuryente o hindi sila mag-ground. So tutupiin lang natin ganun. Yan. Yan. Titape na natin. Titape na natin yan. Yan. So yun. Okay na. Ayan na. Nakatago na siya. Okay. Ngayon, palibhasa itong dalawang linya na to, yan, ay dumiretso sa capacitor. So ang gagawin lang natin dyan, ididikit lang natin dyan. Tapos na. So ganun lang kasimple po yung pagkababalik ng wiring nito. So ilalagay na natin tong ating capacitor. Ayan. Yan ay 5 microfarad sa yun. So simple lang ang paglalagay niyan. Dito natin ilalagay yan. So i-connection natin. So dito sa capacitor na to, wala pong problema yan. Kahit na magkabaliktad ang ating connection dyan, walang problema yan. Doon lang sa original, kasi original yun talagang pinagaganda ng kumpanya yan Kaya lagyan nyo na talaga ng color coding yun. Pero pag nagpalit na tayo, walang problema po. Kahit po magkabaliktad dyan sa capacitor na yan, wala pong problema yan. So yan, na-connection na natin. Okay na yan. Ngayon, sa paglilinya ng motor, ito, ang una natin titingnan dyan. Yung main line, ito. Ito yung dumiretso dito. Sa cord, ayan. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Puti at saka itim. So, pumasok sa dito. Ayan. Puti at itim. Okay. So, ito yung main line. Ayan. Kita nyo yung main line na yan. Yan puti na yan. Ayan. Tumakbo dito yan. Ayan, oh. Dito, tumakbo rito. Nagpunta doon sa wash motor niya. Pagkatapos, nag-jump siya rito sa spin timer niya. So, lumalabas na itong puting ito yung line 1. So, palibhasa ito yung lumalabas na line 1, uunahin agad natin siya. Ilalagay na agad natin to siya doon sa line 1 ng ating spin motor. Yun yung kulay blue na ating tiningnan kanina. Ayan. Medyo original Ayan. Ito. Iunahin agad natin to para walang kawala. Ayan. Hindi tayo sasabit. Ayan. Sarado na agad natin yan. Para tapos na tayo agad dito sa line 1, no? Tumakbo na yan dun sa motor. So ayun, naka line 1 na. Dito pagdating ngayon dito tayo hindi dapat na magkamali. Dito, ito ang hindi dapat na magkabaliktad. So palibhasa nakita natin na itong gray, ayan. Yan ang lumalabas na start na running. Yan lugar na yan. Kita nyo? Dalawa siya. Umakyat yan dun sa dumiretso yan sa linya. So itong gray na to, itong gray na to,
ito ay dito rin sa gray. Sa gray ito dahil nung ating tiyanik kanina, lumalabas na itong gray na to, ito yung line 2. Running ito ng ating spin motor. Yan. Yan. Okay. Yan. Ayan o. Yung gray, ayan o. Ito yung running. O yun, dumiretso dito sa ating spin motor. Ito, palibasa itong green na ito. Ito yung starting. Dito siya, sa dating starting niya. Ayan. Yan lang, dalawang yan ang hindi natin pwedeng pagbaliktarin. Dahil pag yan ay nagkabaliktad, andun ang problema. Pag yung green na yan, yung starting na yan, ay nailagay natin dito sa pinaglalagyan ng gray na to, itong green na to, dito mo na ilagay, ayan ang maliwanag na sala. Kasi lalabas yan, tanong, lalabas na linya yan, ay dapat starting lang yan. So dito siya sa green. Ito. Oh, ayan, green. So yun. Okay na. Ha? Yan. Okay na. Sarado na natin. So, okay na lahat yan. Naka-connection na tayo. So, isasama lang natin tong bagong capacitor dito sa lugar na to. Babalik natin yung dating plastic niya dito sa lugar na to. So, yan po. Okay na yung ating ginawang dryer machine. Okay, so subukan nating lagyan siya ng damit para matesting natin kung mag-i-spin siya. Plug natin. Yan. Lalagay natin to. So yan. Sisipin na natin yung damit. Lagay natin tong kanyang stopper. Okay. On natin. Yun. So yan. Di-drain na siya. May nakukuha tayong 11 amperes. So okay na yan. Titingnan natin kung magpe-preno siya. So yun, umandar uli siya. Ibig sabihin, okay ang ating connection, nagpe-preno siya at saka umaandar uli siya kapag isinarado natin yung ating dryer. So dyan po natatapos yung ating ginawang spin dryer machine na LG Twin Tab. Marami pong salamat sa inyong patuloy na panonood po sa akin at patuloy na pagsuporta. At dun po sa mga nag-like at nag-share, marami pong salamat. Pati dun sa mga nag-subscribe sa atin. Marami pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang kasaganaan at ang kapayapaan at ang kagandahan ng buhay ay sumaating lahat. Maraming salamat po. God bless po.